Ngalan niya ay dakilain, Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha, langit, dagat at lupa, buwan, araw at mga bituin, tanang lalang sa papawin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa sandaling katahimikan, ating isipin at alalahanin ang ating mga nagawang kasalanan upang ihingi ito ng tawad sa Diyos at upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon si San Juan Bosco, Pari. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkaloob mong kami madarang ng ningas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalab para ang kapwa'y pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Siya po ikalawang lahat. aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa hukbo niya, gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Beersheba at dalhin ninyo agad sa akin. Iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman ay 500,000. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan. Kinaumagahan, pagkagising ni David sa utos ng Panginoon, ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, ito po ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kung alin sa 3 parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo. 3 taong tagutom sa iyong lupain, 3 buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway,
o 3 araw na salot? Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin? Sumagot si David, hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabagin ang Panginoon, ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao. Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel. Ano pat mula sa Dan hanggang Beersheba, 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning na panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem, sinaway siya ng Panginoon. Nagbago ang pasya nito at sinabi, tama na, huwag mo nang ituloy. Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Hebuseo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo at ang walang malay na mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at aking sambayan ang parusahan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi naninlang. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin. Upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Kublihan ko'y ikaw. Ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Magsitayo po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kaniyang mga alagad.
Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid nina Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kaniyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban ng kaniyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kaniyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumasampalataya. At nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Welcome po sa dambana ni Jesus Nazareno, ang tahanang bukas para sa lahat. Ang atin pong ebanghelyo ay napakagandang pagnilayan. Yun bang pagkatapos na si Jesus ay maglakbay sa iba't ibang bayan ng Israel upang ipalaganap ang mabuting balita, magpakita ng iba't ibang himala at magpalayas ng masasamang espiritu kasama ng kaniyang mga alagad, siya'y bumalik sa kaniyang sariling bayan sa Nazaret. Kung atin pong titingnang mabuti ang takbo ng ebanghelyo ngayon, nakalulungkot isipin at makita na mismong ang kaniyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay ay tinatanong ang kanilang mga sarili kung sino si Jesus. Bakit? Dahil nga po sa sinagoga, narinig nila kung papaanong mangaral si Jesus. Yung bang pagmamaliit sa kaniyang pagkatao dahil kilala nilang anak ng karpintero na asawa ni Maria, kapatid nila Simon Pedro, at mga kapatid niyang babae. Dahil kilala nila ang taong ito, sila ay nagtaka at nagtanong kung saan niya kinuha ang kaniyang talino at galing. Ito po ang unang pagkakataon na si Jesus ay hindi kinilala sa sariling bayan. It is an experience of rejection. Kaya nga po nakalulungkot isipin o tingnan man lamang sa kaniyang sitwasyon na sana yung mga kasangbahay, kababayan, kakilala, ang unang magiging excited sa kaniyang pagdating dahil pwede niyang gawin kung anumang himala ang ginawa niya sa ibang bayan ay gagawin niya rin sa atin.
Pero dahil sa kakulangan ng kanilang pananampalataya, sa hindi nila pagkakita sa kapangyarihan ng Diyos, hindi halos gumawa ng himala si Jesus sa sariling bayan. Ano lamang ang kaniyang ginawa? Nagpatong ng kamay upang ang mga may sakit ay gumaling. Ito po yung pangyayaring tayong lahat ay kabahagi. Ito po ay istorya ni Jesus at karanasan sa kaniyang sariling bayan na pwede rin nating sabihing karanasan nating lahat. Siguro po familiar kayo dun sa salitang familiarity breeds contempt. English, no? Hirap din nga akong unawain eh. Pero ni-research ko yan siya. Ito pala ay matagal ng Proverbs na gamit na ni Geoffrey Chaucer noong 1300s. At ang sabi doon sa salitang ito na familiarity breeds contempt, yung pala daw tao na kapag lagi kang kasama at nakikilala ka, kung anong madidiscover niya sa'yo, yun ang gagamitin niya laban sa iyo. Kaya nakakatakot pala kapag kilala ka ng mga kaibigan mo at ang kaibigan mong ito ang tatalikod sa iyo at gagamitin ang mga bagay na alam niya laban sa iyo. Kaya nga ganun na lamang ang pagmamaliit ng mga kababayan ni Jesus sa kaniya. Anak lamang yan ni Maria eh. Yung asawa ni Jose na karpintero. Ibig sabihin, yung pagmamaliit na yun, kilala nila si Jesus at ginamit nila iyon upang siya ay hindi paniwalaan. Sa ating karanasan, ang pamantayan ng Diyos ay iba sa pamantayan ng tao. Ang pamantayan ng Diyos, hindi niya gagamitin kailanman ang kahinaan at kasalanan ng tao. Hindi niya ibabase sa iyong nakaraan kung sino ka man ngayon. Yayakapin, tatanggapin ka ng Diyos anumang oras kapag kumilala ka sa kaniyang kapangyarihan. Ito ang pamantayan ng Diyos. Wagas magmahal, wagas tumanggap, wagas sa lahat ng bagay. Kaya nga po ang paggaling at pananampalataya ay kailangang mayroong pagkakadugtong upang mailapit sa Diyos ang gusto mong himala. Dahil kung walang pananampalataya, hindi ka makagagaling sa anumang pangarap na iyong minimithi. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, naramdaman ni Jesus kung anong klaseng tao ang nasa kaniyang kapaligiran. Hindi naniniwala sa kaniya, bagkus ginamit pa ang kaniyang nakaraan. Ginamit pa ang kaniyang pamilya upang sabihin at itanong, sino ba ang taong ito? Ano po ang ating makukuha sa Ebanghelyo? Binibigyan tayo ng lesson na kung ang Diyos ang ating kaharap, ang Diyos ay hindi tumitingin sa nakalipas. Ang araw-araw ng buhay, ang araw-araw ng pakikibaka, ang araw-araw na tayo'y nakagagawa ng kasalanan, ang Diyos ay bukas at palaging handang yumakap sa taong lumalapit sa Kaniya. Yung pamantayan ng Diyos ang ating palaging titingnan.
yung pamantayan ng kaniyang pag-ibig at ng awa sa lahat ng lumalapit sa Kaniya. Huwag nating gamitin ang pamantayan ng tao. Ang taong mapanghusga, ang taong nagmamaliit, ang taong binibigyan ka ng kahinaan dahil sa iyong nakaraan ay hindi makatutulong upang ikaw ay magtagumpay. Ang gagamitin natin ay ang palaging pamantayan ng Diyos. Kung sa isang banda ng iyong karanasan ay nasaktan ka dahil ikaw ay itinakwil, huwag mong hayaang ikaw ay pahirapan ng sakit na iyong nararamdaman. Huwag mong bigyan ng kapangyarihan ang kagagawa ng ibang tao upang hindi ka tumayo at lumaban. Gamitin mo ang awa at pag-ibig ng Diyos dahil sa katapusan, ang nagtitiwala at yumayakap sa kaniyang pag-ibig ay ang siyang nakakasama niya hanggang sa katapusan, maging hanggang sa kaniyang kaharian. Mahina tayo, opo, pero hindi hadlang ang kahinaan upang lumapit tayo sa Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Makasalanan tayo, opo, pero hindi hadlang ang kasalanan upang tayo'y manumbalik sa kaniyang grasya at sa kaniyang pag-ibig. Kaya nga napakabuti ng Diyos, mayroon tayong pamamaraan, ang sakramento ng kumpisal, upang idugtong natin ang nawalang hibla ng grasya ng Diyos. Kaya tayo binibigyan palagi araw-araw ng biyayang itong bumalik sa Kaniya, burahin ang nakaraan at muling ipinta ang ganda ng buhay. Ito ang pagbibiyaya ng Diyos kapag tayo'y lalapit at maninikluhod sa Kaniya araw-araw. Huwag nating hayaang ang ating kahinaan na ginagamit na panglaban ng iba ang siyang magpaluhod sa atin. Bagkus ito ay maging enerhiya na sa ngayon iyan ang tingin mo. Pero ang tingin ng Diyos ay mas mataas kesa sa tingin ng tao. Ito po ang grasya, ito po ang biyaya na panghawakan natin kapag tayo'y palaging bumabalik sa dambana ni Jesus Nazareno. Kung nung unang panahon, siya ay bumalik sa kaniyang bayang Nazaret, tayo sa panahon natin, babalik at babalik tayo sa kaniyang tahanan dito sa Nazaret, kung saan ang kaniyang biyaya ay palaging dadaloy at bukas sa lahat ng may gusto nito. Kaya kung gusto mo ng pagpapala, kung gusto mo ng biyaya, yayakapin mo ang pamantayan ng Diyos na palaging tumitingin na ang grasya ay bukas sa lahat at gusto nitong tumanggap. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinanggihan si Jesus ng sarili niyang kababayan. May pananalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa simbahan, naway ipahayag ang salita ng Diyos na may katapangan
at isabuhay ito ng may pananalig. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway maging maalab sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundong hindi naniniwala sa Kanya. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tiyaga at hindi manghina ang kalooban sa paghahasik na mensahe ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at yung mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng malasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ilapit din natin sa ating Poong Jesus Nazareno ang lahat ng ating mga intensyon, ang intensyon para sa ating buong pamilya. Atin din pong alalahanin ang lahat ng mga may sakit, naway patuloy silang biyayaan ng Diyos ng kagalingan at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong tinanggihan naming makinig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinapahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol
kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayong lahat. Narito si Jesus ang araw-araw na bumabalik sa ating mga puso. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. The body and blood of Christ. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
sigsig ng dukha. Jesus, ng aking buhay, saan man ako dumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y binibiliw at siyang sa puso. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na February 1, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Sa darating na Biyernes, February 2, 2024, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo, o mas kilala rin sa tawag na Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus na ang ating manunubos ay siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila. At sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari ninyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po ng pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Minor at Pangbansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Bosco ng iyong pagdingap na maaasahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang aming kahilingan at nagsusumama kami sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan
Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.